Mindanao or saan mang sulok sa buong mundo ngayon na makarating itong ating programa na Divine Government of the Philippines. Magandang hapon po sa inyong lahat. Comment lang kayo kung kayo po ay nakapanood ngayon dahil hindi ko po makikita ang inyong pangalan or hindi ko po mababasa yung pangalan. Pero kung mag-comment kayo, makikita ko po na nandyan pala kayo kasama ko sa hapon na ito. Okay, so marami po tayong mga bagay na pag-uusapan sa hapon na ito dahil ito na po yung pinakamagandang programa. Marami mang programa na inihahayag po dito sa Pilipinas, lalong-lalo na po sa ating government. Pero yung pinakamagandang programa ngayon nga dapat maintindihan po ng mga Filipino, na dapat marinig po ng buong sambayan ng Pilipinas na itong Pilipinas po natin ay ang piniling bansa ng Diyos upang kanyang paghaharian, upang pagtayuan ng kanyang dibino gobyerno at dito po mamumuno yung anak ng Diyos sa bansang Pilipinas. Kaya ito po yung pinakamagandang pag-asa. Ito po yung pinakamagandang programa ng Diyos sa ating bansa. Sa mga Filipinong nawawalan ng pag-asa, sa mga kababayan po natin, mga religious leaders, mga spiritual leaders na nawawalan po ng pag-asa na babangon itong Pilipinas, mga kapatid, ito na po yung pinakamagandang panahon, yung pinakamagandang pag-asa po ng Pilipinas na babangon po ito siya. Sa ngalan po ng Divine Government of the Philippines, babangon po itong Pilipinas dahil ito po yung hahatol sa lahat po ng bansa sa buong mundo na diin nag-ulipon sa Pilipinas, gikan pa kaniadto hangtod karon. Ito po yung reyna sa habagatan na babangon at hahatol po sa lahat po ng mga bansa. At paghahatulan po niya, yung mga bansa po mula dito sa silanganan papunta po sa kanluran sa pamamagitan po ng batas ng Diyos. At kung kung narinig niyo po nung nakaraang Sunday na sinasabi po natin, hahatulan po ng Diyos ang mga bansa sa pamamagitan po ng kanyang salita na lumalabas po sa bunganga po ng hari. Okay? Yung espada na duhay sulab nga magagawas sa iyang baba, mao kana iyang itigbas sa tanan nga mga kanasuran, ug kana nga espada nga duhay sulab, mao kana siya ang pulong sa Dios o ang balaod sa Dios. Kaya palagi nating isinisigaw na itong dibino gobyerno po natin sa Pilipinas, na yung sistema po ng gobyerno ng Pilipinas, na yung batas ng Diyos ang iiral sa saligang batas po natin. Okay? Yung batas po ng Diyos na mababasa po dito sa banal na kasulatan, na mababasa po dyan sa Torah, yung 10 commandments po ng Diyos, yan po yung magiging saligang batas ng bansang Pilipinas upang yung mga Filipino, upang itong bansang Pilipinas ay manumbalik sa pagsamba, sa pagkikilala sa ating dakilang Diyos. Dahil dyan po nagkasala yung bansang Israel. Okay? So, magandang hapon din kay Kalibutan Katauhan Gugma. Mayong oras, Pastor. Hallelujah. So, brother, magandang hapon. O daghang salamat sa padayon nga pagsubaybay sa ating programa. At kay RC Ropaniana, magandang hapon. Diyan po sa, iwan ko taga saan si brother, but maraming salamat sa palaging pagsubaybay sa ating programa. Kay Bibot Davide, from Butuan City. Okay, magandang hapon po sa lahat ng taga Butuan. Magandang hapon sa inyo dyan. At happy birthday, no? Happy birthday kay Atilos Carion. Dyan po sa Barangay Malagamot, mga Carion family, Hiribisi family, Rolida family, Pausal family. Magandang hapon po sa inyong lahat. At mga Dumaog family, dyan po sa may barangay Mojang. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay. Kay Brother Al Forever Rich. Okay, magandang hapon kay Brother I think from Abra ito. Dyan po sa may Car Region. Magandang hapon sa ating kapatid dyan. Maraming salamat sa panunood ngayon sa ating programa. Kay Silso Batocabi. Okay, magandang hapon. Guam or Gaom? Shout out. So, magandang hapon kay Brother Silso Batocabi. Kay Linsky Trosyo. Magandang hapon po. So,
maraming salamat sa mga nanonood na po sa ating ngayon. So, dyan lang po kayo habang nandito rin ako. Okay? So, kumbaga, pagbulay-bulayan po natin. Okay, from Bulacan, si Brother RC Ropaniana. So, pagbulay-bulayan po natin itong programa po ng Diyos. Okay, si Ma'am Linsky Trosyo from Abu Dhabi. Okay, so dyan po sa mga kasamaan po natin dyan sa Middle East. Nandyan po si Sister Jenny Torres sa Kuwait. At mga kababayan, mga kapatid po nating mga Filipino dyan po na naipit ngayon sa gera po ng Iran at Israel. Dahil hindi po natin maiwasan talaga na mangyayari yan, yung gera na yan, yung digmaan na yan, dahil noon pa yan. Okay, noon pa yan na digmaan. Sa panahon pa yan ni Abraham, sa panahon pa yan ni Isaac, panahon pa yan ni Jacob. Panahon pa yan nila ni Moses nung sila'y lumabas doon sa Egypt, papunta po sa banal na sa pangakong lupa ng Diyos sa kanila. Kaya kahit sa kapanahonan po ni David, sa kapanahonan po ni Solomon, nung mga hari po doon sa Israel, nandyan na po yung digmaan na yan. Okay? Dahil kung titingnan po natin, ang Israel, yan po yung Kanaan noon. Okay? Abanggitin lang muna natin, itapik lang muna natin itong labanan po ng Israel at ang Iran. Kung ano po talaga yung punot dulo niyan. Kung titingnan po natin, yung Israel, bago siya nagiging Israel, Kanaan po yan. Yan po yung Kanaan. At yung Kanaan, yan po yung lupa na ipinangako po ng Diyos kay Abraham. Dahil nung kapanahonan po ni Abraham, doon po siya sa Ur. Okay? Doon po siya sa Ur sa kanyang mga ninuno mula kay Shem, Arpaksad, Sala, Heber, Pilig, Rio, Sirog, Nakor, Tari, Abraham. At doon po yung mga ninuno po ni Abraham mula kay Noe that time, doon po sila sa Mesopotamia. Hanggang po nakarating po yung ninuno ni Abraham doon po sa Ur. At doon po sa Ur, tinawag si Abraham ng Diyos at pinapapunta doon sa lupa kung saan yung lupa na yun po yung lupa na ibibigay ng Diyos sa mga lipi ni Abraham. Yun po yung tinatawag na lupang pangako. Okay? Yung lupang pangako na yun po yung pinuntahan ni Abraham from Ur. At nakarating po siya sa lupa na yun, at yung lupa na yun po yung lupa ng Kanaan. Marami na pong mga nakatira po doon na tinatawag na Canaanites. Nandaan na po yung mga Jebusites, yung mga Perizzites, lahat ng mga sites na sa paligid po ng Kanaan, nandoon na po sila. Pero yung lupa na yon, ibinigay po ng Diyos kay Abraham at sa mga anak ni Abraham. Dahil sa panahon po ni Abraham, nang doon po sila sa Ur, wala pang anak si Abraham. Although may asawa na siya na si Sarah, wala pa silang anak. Pero, pagdating po doon, sa Kanaan na yon, sinabi po ng Diyos kay Abraham, ito po, yung lupa na ito ay titirhan po ng iyong lipi. Okay? At yung kasing dami ng buhangin sa karagatan at kasing dami po ng bituin sa kalitan, doon po kasing dami yung mga anak ni Abraham. So kung titingnan natin ngayon, nung nandoon na sila sa Kanaan, kasama po ni Abraham yung kanyang pamangkin na si Lot. At pagdating po nila doon, hinati-hati po nila. Sabi ng Diyos kay Abraham, kung saan hanggang saan makarating yung paa mo, yung paglalakad mo, yan po yung inyong teritoryo. Sa madaling salita ngayon, doon na nagkaanak si Abraham kay Isaac, pero bago si Isaac ipinanganak, unang anak ni Abraham mula kay Agar na galing sa Egypt. Yung si Agar, galing po doon sa Egypt, ibinigay po yun ni Pero sa kanya. Pagdating po nila doon sa Kanaan, kasama na po si Agar,
Alam po ni Sarah na pinangakuan sila ng anak, pero hindi man magkaanak si Sarah kay tigulang naman. Sobra pa sa menopause, 90 ang edad. Samtang si Abraham 100 or 99. Si Sarah 89. Pero kaya nga nung sinabi po ng Diyos na magkakaanak sila, natingala si Sarah. Imposible, tigulang na kayo ko. So yung ginawa ni Sarah, ibinigay niya yung kanyang katulong doon kay Abraham na si Agar upang paanakan si Agar in the name of Sarah. Ngayon, nagkaanak si Agar at yung pangalan na yon si Ismael. After 14 years, nung nagkaanak si Abraham kay Ismael, 86 po yung edad ni Abraham. After 14 years, pagka 100 ni Abraham, nanganak siya kay Isaac. Pero kung titingnan po natin, yung pagkaanak kay Isaac, imposible yon dahil si Sarah ay matanda na. Si Abraham matanda na rin. Sa pamamagitan po ng sex, hindi na po magkaanak talaga si Abraham at saka si Sarah dahil sa tanda na. Pero pinangakuan po sila ng Diyos ng lahi. Okay? Pinangakuan sila ng Diyos ng lahi. Na yung lahi na yun, manggagaling po doon sa kay Sarah. So doon po natin makikita, nung nabuntis po si Sarah, hindi po iyon sa pamamagitan po ni Abraham. Lalang po iyon sa Espiritu. Okay? Kagaya po doon sa kay Maria, nagbuntis si Maria, sa kay Jesus, lalang po ng Espiritu yun. Kagaya din po doon kay Elizabeth, na matanda na si Elizabeth at saka si Zacarias, nang nagbuntis si Elizabeth kay Juan Bautista, lalang po iyon ng Espiritu. Kumbaga, yung pagbuntis ni Sarah, lalang po iyon ng Espiritu. Gawa po iyon ng Diyos. Kaya nang lumaki na po si Isaac, hiningi po ng Diyos kay Abraham na ialay po doon si Isaac. Hindi alam ni Isaac na siya po yung ialay. Ang sabi lang ni Isaac, Ama, nandito na tayo, nandito na po yung mga panggatong, nandito na, saan ba yung alay natin? Sino ba yung ialay natin? Sabi ni Abraham, God will provide. Okay? So sa madaling salita, hiningi po ng Diyos kay Abraham kung kaya ba niyang ialay si Isaac. Walang duha-duha si Isaac. Alam niya na sa Diyos po yun. Anak po ng Diyos po yun, si Isaac. So walang duha-duha si Abraham. Ibinigay niya. Gusto nang ialay. Pero pinahinto po siya ng Diyos. Ngayon, dalawa na silang magkapatid, si Isaac at saka si Ismael. Nang namatay si Sarah, nag-asawa muli si Abraham at yung si Sitora. At nanganak sila ng 6. So sa madaling salita, 8 lahat yung mga anak ni Abraham. Ngayon, kung titingnan po natin, yung lupang pangako na yun, na yung Kanaan, yun po yung pangako ng Diyos sa mga lipi ni Abraham. Okay? Pangako po yun ng Diyos sa mga lipi ni Abraham. Kaya itong mga kapatid nating mga Muslim, yung mga nasa paligid po ng Israel, mga anak po yan ni Abraham. So gusto nilang angkinin din na yung Jerusalem, na yung dating Kanaan na yun po yung pangako sa kanila. Yun po yung pamana sa kanilang ama na si Abraham. Okay? Kaya kung titingnan po natin, itong labanan ngayon ng Iran at saka Israel, labanan ito ngayon ng mga apo ni Abraham. Labanan ito ngayon ng mga anak ni Abraham, Isaac and Ismael. So kung titingnan po natin yung history, mga kapatid, bakit nagkaganon? Mula pa noon hanggang ngayon, nandyan pa yung gera, hindi nawawala yung gera na yan. Kahit sa panahon pa po ng mga hari ngayon noon sa Biblia, nandyan na po yung gera na yan. Dahil gusto nilang agawin yung Israel, yung Kanaan. Dahil yung Kanaan, yung Israel na yan, ngayon,
Yan po yung ibinigay ni Abraham sa kanyang anak na si Isaac. Pero itong mga kapatid ni Isaac, gusto nilang angkinin dahil anak din sila ni Abraham. Dahil yung lupa na yan, pangako yan ng Diyos, ibinigay po yan ng Diyos sa mga lipi ni Abraham. Kaya kung titingnan po natin ngayon, yung dating templo dyan sa panahon ni Solomon, yung naitayo sa panahon ni Solomon at yung naitayo sa panahon din ni Nehemiah at sa kanila ni Zerubbabel, nawala na po yung templo dyan hanggang ngayon dahil napulihan na po siya ng moske. Okay? Kaya kung titingnan po natin yung mga Arab country dyan, mga kapatid nating mga Muslim dyan na nakapaligid, gusto nilang agawin talaga. Ngayon ang tanong dyan, bakit hinayaan po ng Diyos na mangyayari yan sa Israel? Mataas pa kasi yung story nito pero gina-shortcut ko lang. Ang tanong dyan ngayon, bakit hinahayaan po ng Diyos ngayon na yan po yung mangyayari sa Israel? Dahil mga kapatid, ang Israel na pinili po ng Diyos sa lahat ng mga bansa dyan sa Middle East, yung Israel ngayon noon na mahal po ng Diyos dahil yung Israel na yan po mula po yan sa pangalan po ni Jacob, yung pangalang Jacob, binago po at ginawang Israel dahil magiging bansa po yung Kanaan sa pangalan po ng Israel at yung mamumuno doon yung mga lipi ni Jacob. At sa lahat ng mga bansa sa buong mundo, dyan po sa Middle East, sa West, sa East, mga kapatid, yung Israel po yung mapalad na bansa noon dahil sila po yung chosen people or pinili po ng Diyos na bansa or na mga sangkatauhan upang ipalaganap po yung batas ng Diyos. Sila sana yung modelo, yung Israel sa pagpapatupad ng kaharian ng Diyos. Kaya nga, yung sinabi ng Diyos doon kay Moses, yung batas na ibinigay po ng Diyos, yung batas kay Moses doon sa Mount Sinai, after na sila ay lumabas po doon sa Egypt, yung batas na doon na yun, sinabi po ng Diyos kay Moses, huwag kayong sasamba sa ibang Diyos, dahil ako ang Diyos na abughuan or siluso. Basahin nga natin. Sa Tagalog, doon po ibinigay yung batas. Sa lahat po ng bansa sa buong mundo, ang Israel po yung binigyan ng batas. Ang tanong, Pastor, bakit yung ibang bansa pala walang batas na ibinigay doon? Wala. Walang batas na ibinigay doon, kahit doon kay Edom. Dahil kung titingnan po natin, si Isaac mayroong 2 anak na kambal. Si Esau at saka si Jacob, mga kapatid. At yun si Esau na tinatawag ni Isaac na beloved son. Ngayon, kung titingnan natin, nung hinati na po yung kayamanan, yung blessing po mula kay Isaac, nakuha po ni Jacob yung birthright dahil kumbaga, tinikasan niya. Anong Tagalog sa tikas? Dinaya. Dahil dinaya niya yung kanyang kapatid na si Esau. So nakuha po ni Jacob yung birthright na pagkapanganay at kung sinong panganay talaga, yun po yung bibigyan po. Yun po yung kumbaga magiging panganay sa buong mundo na bansa. Kaya kinuha ni Jacob yung pagkapanganay. At kung sinong panganay, yun po yung binigyan po ng batas. Kaya nang dinaya po ni Jacob si Esau at kinuha po yung blessing na yon, kaya ibinigay po ng Diyos kay Jacob at sa Israel yung 10 utos. Yung ibinigay kay Esau, hindi po utos yun. Blessing, kayamanan po yung ibinigay kay Esau. Hindi batas. Bakit po binigyan po ang Israel ng batas?
upang mamuhay ang Israel na matuwid sa harapan po ng Diyos. Dahil yung kanilang ama na si Jacob, dinaya ang kanyang ama na si Isaac. Kaya para maging matuwid po yung bansang Israel, yung mga anak ni Jacob, binigyan sila ng batas. At yung batas na yon, ayun na po yung 10 utos na ibinigay ng Diyos kay Moses doon po sa Mount Sinai. At ito po yung unang batas na ibinigay po ng Diyos kay Moses. Sinabi po niya dito, mga kapatid. Sabi niya, Exodus chapter 20, sabi niya, sabi niya, ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto, sa bahay ng pagkaalipin. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inaanyuan o kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit o nasa ibaba sa lupa o nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na manibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa 3 at 4 na salinlahi ng mga napupuot sa akin. Yun po yung batas na yun, mga kapatid. Yung batas na yon, ibinigay po ng 10 po yan, mga kapatid. Yung batas na yan na ibinigay ng Diyos kay Moses. Yun po yung magiging saligang batas ng bansang Israel upang manatili po yung protection ng Diyos Ama sa kanila. Kailangan po nilang tuparin, sundin po itong 10 utos na ibinigay ng Diyos kay Moses doon sa kanila, doon po sa Mount Sinai, habang sila po ay nandoon sa wilderness, habang pabalik po sila, papunta po sila doon sa Kanaan, sa land of promise. Dahil yung land of promise na yun po yung lupa na ibinigay po ng Diyos kay Abraham, yung kanilang mga ancestors. Doon ipinanganak si Isaac, doon ipinanganak din si Ismael, doon din ipinanganak yung 6 na anak ni Sitora, doon sa Kanaan po na yon. Okay? At doon din po sila si Jacob, hanggang iniwan po sila ni Jacob yung Kanaan at pumunta doon sa Egypt. Sa loob ng 430 years, naiwan po yung Kanaan. Naiwan po yung land of promise sa mga iba't ibang bansa, iba't ibang lahi pong nakatira doon, habang itong ilipi po ni Jacob nandoon sa Egypt for 430 years. After 430 years, pinalabas po sila at pinabalik po doon sa Kanaan na yon, which is, yun po yung lupa ng kanilang mga ninuno. Dahil kung titingnan po natin sa ating kapanahon, yun po yung kanilang ancestral domain. Yung Kanaan na yun, ancestral domain po nila ni Moses. Kaya pinapabalik po sila doon sa lupain na yun. Dahil yun po yung lupa ng kanilang mga ancestors. Kaya lang pagdating nila doon, mayroon silang batas, constitution na dapat sundin upang manatili sila, upang manatili din ang protection ng Diyos sa kanila, kailangan nilang sundin yung batas na yon. Yung 10 utos. Kaya, yun po mga kapatid, yung kanilang sinusunod. Habang mananatili ang bansang Israel nakasunod sa batas ng Diyos, mananatili ang Diyos sa kanila. Pero sa punto na po na sila'y umiwas po sa pagsunod sa batas ng Diyos at sumasamba po sa iba't ibang Diyos po sa iba't ibang bansa. Yung Diyos-Diyosan po ng iba't ibang bansa ay sinasamba ni ng bansang Israel. Ang Diyos mismo ay umalis po sa kanila. Iiwan po sila ng Diyos. At kung iiwan po sila ng Diyos, ang Diyos ay magpapadala po ng bansa upang lusubin po yung Israel. At sa panahon po ng Israel ay sila ay malapit na pong mamatay lahat. Sila ay tatawag naman po sa Diyos at ang Diyos naman ay magliligtas sa kanila dahil manumbalik na naman sila sa Diyos. But every time na sila ay umiwas sa batas po ng Diyos, every time na sila ay tumiwalag sa Diyos, ang Diyos ay magpapadala ng bansa upang lusubin naman ang bansang Israel. Ganun po mga kapatid.
yung sistema dyan ngayon sa Middle East. Dahil sa lahat po ng bansa, ibinuhos po ng Diyos ang kanyang atensyon sa bansang Israel. Pero itong bansang Israel, mga adulterous po mga kapatid. Mga adulterer, mga mananapaw. Nganong mananapaw man ang bansang Israel dahil naana sila'y tinuod nga Diyos nga si Jehovah apan gisapawan nila kay Baal. Gisabawan nila sa mga Diyos-Diyosan sa iba't ibang bansa kaya nahimo silang mananapaw. Mao nang ang gugma nila sa Diyos nawala ug ang Diyos nga si Jehovah mibiya kanila. At nandoon na po sa mga pulo ng dagat. Kaya ngayon, ito ngayon yung nangyayari sa bansang Israel. Ang tanong, bakit sila iniwan? Bakit nangyayari po ito ngayon sa bansang Israel? Nilulusog po ng iba't ibang Arab country dahil iniwan sila ng Diyos. Dahil sila mismo ang unang umiwan sa Diyos. Hindi nila na-maintain yung kanilang pagmamahal at pagsamba sa Diyos dahil sila ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya nga sinabi po ni Jehovah kay Moses, ako ang Diyos nga abughuan. Okay? Ako ang Diyos na, tawag niya dito, mapanibughuin. Okay? Mapanibughuin na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang at sa mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi ng mga napupuot sa akin. Dinadalaw sila ng Diyos. Third up to fourth generation. Kaya ngayon mga kapatid, bakit nangyayari yan sa Israel? Dahil wala na po yung protection ng Diyos sa bansang Israel. Mayroon mang naniniwala sa Israel. Mayroon mang individual na naniniwala na nampalataya sa Diyos. Protected sila ng Diyos. Pero sa buong bansa, wala na po dahil ang Diyos mismo nandito na po sa bansang Pilipinas. Inilipat na po niya yung blessing na pagkaharian po ng Diyos sa Israel. Inilipat na po niya dito sa bansang Pilipinas. Kaya ngayon ang Pilipinas, yung ipinalit ng Diyos sa bansang Israel. Kaya ito po yung nangyayari sa kanila. Iniwan silang wasak. Dahil yan po yung nakasulat dito po sa banal na kasulatan. O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay ng mga propeta at yung mga sinugo na pinapatay, binabato po nila. Dahil sa kapanahonan po ni Jesus, noong panahon po ng Roman Empire, gusto ng Diyos Ama na ipadala yung kanyang anak na si Jesus upang manumbalik sana yung bayang Israel sa pananampalataya sa Diyos, sa pagsunod ng 10 utos po ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Kung siya tinanggap nila na siya yung Kristo, siya po yung Mesiyas doon sa Israel. Siya po yung maghahari sa Israel. Kung tinanggap nila yon, manumbalik yung presensya ng Ama sa Israel kung nitanggap nila si Jesus. Kaya lang hanggang si Jesus ngayon, hinatulan din ng kamatayan. Kaya nga basahin natin dito Lucas chapter 19 mga kapatid. Kung titinan po natin Lucas chapter 19 or dito tayo sa Mateo chapter 23 verse 37. Sabi po niya dito, basahin ko sa Tagalog. O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay sa mga propeta at bumabato sa mga sinusugo sa kaniya, makailang iniibig kong tipunin ang inyong mga anak na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kaniyang mga sisiyo sa ilalim ng kaniyang mga pakpak at ayaw kayo. Yun po yung purpose ng Ama na pinadala niya ang kanyang anak na si Jesus upang tipunin yung Israel, yung Jerusalem sa ilalim ng kanyang pakpak upang magiging protected sila sa kamay po ng Diyos. Dahil yung kumuha sa kanila, yung gamhanang kamot nang nagpagawas kanila sa Egypt. Ganon din sa panahon ni Jesus. Magiging protected sila sa gamhanang kamot sa Diyos. Aron ang mga bala, missile sa kalaban, dili makasulod. Okay? Sabi niya dito, narito, ang inyong bahay ay iniwan sa inyong wasak, sapagkat sinasabi ko sa inyo, buhat ngayon
ay hindi na ninyo ako makikita hanggang sa inyong sabihin, mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon. When Jesus came to Jerusalem that time, hindi siya pumunta doon sa pamamagitan lang kanyang kalooban, kundi sa pamamagitan ng pangalan ng Ama. In behalf of the Father, He sent His Son to Israel to save His people from their sin. At kung naging hari si Jesus sa Israel, hanggang ngayon, walang ibang Arab country na makalusob sa Israel dahil protected sila sa kamay po ng Diyos. Pero bakit ngayon? Iniwan silang wasak dahil iniwan nila ang Diyos. At ang Diyos din ay umiwan sa kanila. Sila yung unang umiwan sa Diyos. Sila yung unang nagkalunya. Kaya iniwan sila ng Diyos. Kaya matod pa niya sa Isaiah chapter 24 verse 15. Himayaan ninyo si Jehovah. Okay? Chapter 24 ng Isaiah verse 15. Sinabi po niya dito, kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan. Ang Panginoon sa Israel, wala na po sa Middle East, wala na po sa gitnang silanganan, nandito na po sa malayong silanganan. Sabi niya dito, ang Panginoon sa silanganan, sa makatuwid bagay, ang pangalan ng Panginoon, ng Diyos sa Israel, sa mga pulo ng dagat. Kaya wala na po sa Israel ang Ama, nandito na po sa mga pulo sa dagat. At yung pulo ng dagat na yan, Pilipinas, dahil ang Pilipinas consisting po ng 7,107 islands, mga pulo. Gani umabot na ngayon ng 7,600 plus islands po. Kaya nandito na po sa silangan, nandito na po sa Pilipinas. Kaya may batas po tayo ngayon na the Philippines renounces war as an instrument of our national policy. May batas na to, ang Pilipinas hindi mag-engage ng digmaan sa ibang bansa. Bakit po? Dahil protected po, hindi hinahayaan po ng Diyos na ang Pilipinas makikipagdigma sa ibang bansa. Dahil ang Pilipinas na po yung pinili po ng Diyos. Hindi pinayagan po ng Diyos ang Pilipinas na makikipagdigma sa ibang bansa dahil nandyan po yan, nakasaad po yan sa ating Constitution. The Philippines renounces war as our instrument of our national policy. Hindi mag-engage po ang Pilipinas sa digmaan sa ibang bansa. Ang Diyos ay magpapadala ng bansa upang manalipod sa Pilipinas. Ang Diyos mismo magpadala siya mga manulunda, pero para yung mga missiles po ng ibang bansa, hindi makapasok dito sa Pilipinas. Dahil yung kamay po ng Diyos ay nagaprotekta sa bansang Pilipinas. Yung kamay na yan, yan po yung kamay na yan, yung malaking kamay na yan, yung kumuha sa kanila doon sa Egypt. Kaya yan po mga kapatid, mataas yung istorya nito, yung digmaan ng Iran at saka Israel. Pero, i-shortcut ko lang. At sa madaling salita mga kapatid, bago siya nagiging Iran, Medo-Persia yan noon. Diyan po nanggagaling po si Cyrus the Great sa Iran, sa Persia. Si Cyrus the Great, siya po yung ginamit po ng Diyos. Siya po yung anointed of God na ginamit po ng Diyos upang gumawa ng decree na yung mga anak po ng Diyos na nandoon po sa Babylonian that time, siya po yung gumawa ng decree na papabalikin po doon sa Israel. Si Cyrus the Great po ng Persia ang ginamit po ng Diyos upang gumawa ng decree na ang mga lahat ng mga anak ng Diyos na nandoon po binihag ni Haring Nabucodonosor doon sa Babylon, pababalikin po doon at itatayo muli yung templo at yung mga walls po ng Jerusalem. Si Cyrus the Great po yon yung gumawa. Saan galing si Cyrus the Great? Yung Persia. Sinong Persia noon? Yan po yung Iran ngayon. Hindi sila magkaaway noon. Magkakampiyan sila. Pero bakit nagkaaway sila ngayon? Dahil ang Diyos iniwan na ng bansang Israel. Kaya iniwan din sila ng Diyos. Kaya ang Diyos ay magpapadala ng mga bansa upang lusubin sila. Hanggat manumbalik muli ang Israel sa pagtawag sa Diyos. Hanggat hindi sila babalik sa Diyos,
Pero huli na ang lahat Nandito na sa Pilipinas yung blessing sa pagkakaharian ng Diyos. Magandang hapon kay Brother Ambrosio at kay Brother Gilbert Sansistores. Magandang hapon kay Witik Labtik. Magandang hapon. Yung ating kapatid dyan kay Brother Bert Digamon from Kidapawan City. Kay Witik Labtik. Okay? Kay Sally Villanueva, magandang hapon. Maraming salamat kay Celestino Saclolo, magandang hapon. At kay Princess Juliana Swan Cacao, magandang hapon po. At kay Maria Cristina Swan Cacao na palaging nanonood po sa atin, magandang hapon. Diyan po sa may Iloilo, sa Carles, diyan po mga Villanueva family diyan. Magandang hapon po. At kay yung kaibigan po natin diyan na kay Ma'am Erlyn, magandang hapon po. So, maraming salamat sa mga nanonood po sa atin ngayon. Sino pa dito? Kay Brother Midi Bagasol, magandang hapon. So, ganun po mga kapatid. Kaya, Jerusalem nga nagapatay sa mga propeta. O nagabato sa mga sinugo. Si Jesus na sana yung pinadala ng Ama upang tapukon sila pagbalik. Upang sa pupuhon sila, taguan sila sa ilalom sa pako. Kumbaga, ilalom na sa proteksyon sa Diyos manumbalik. Dahil kung tinanggap nila si Jesus na siya yung hari doon sa Israel, magiging liberated sila sa Roman Empire at magiging independent silang bansa. Sila po ay kakalas sa kamay po ng Roman Empire that time sa panahon ni Jesus. Magiging under din sila muli sa proteksyon ng Diyos. At wala ng bansa na pwedeng manggubat sa ilaha. Wala ng bansa din yung pwedeng makikipagdigma sa kanila. Dahil protected sila. Pero wala na po mga kapatid. Inalis na po ng Diyos yung kanyang protection doon sa Israel. Hanggang ang Israel manumbalik sa Diyos. Kaya kung titinin po na yung First World War, First World War, Second World War. Nung Second World War, maraming mga Hudiyo that time yung napatay, panahon po ni Hitler. Anong purpose po yun? Anong reason po noon? Sabi po nila ay si Hitler kasi anti-Christ yun Dahil pinapatay po niya yung mga Hudiyo. Okay? Pinapatay nila yung mga almost 6 million na mga Hudiyo that time doon sa Holocaust. Napatay po that time. Kaya ang akala po ng mga religious leaders, ang akala po ng mga born-again believers, na yun si Hitler, anti-Christ. Pero hindi po mga kapatid. Ginamit si Hitler, ginamit ng Diyos si Hitler upang singilin po yung mga anak po ng mga Hudiyo na pumatay kay Jesus doon sa cross. Dahil sinabi po ng mga Hudiyo, ipako siya sa cross. Sinabi ni Pilato, wala akong nakitang kasalanan sa taong ito. Pwede ko siyang pakawalan. Anong sinabi ng mga Hudiyo? Si Barabbas ang pakawalan mo, si Jesus ipako sa cross. Yung kanyang dugo ay sisingilin sa aming mga kaanakan. Yung sinabi ng mga Hudiyo, yung kanyang dugo ay sisingilin sa aming mga kaanakan, meaning ang kaniyang dugo nga muagas diha sa cross paninglon dito sa among mga kaanakan. Kaya yung namatay panahon po ni Hitler doon 1930s mga kapatid sa Second World War. Yun po yung mga lipi generation po ng sumigaw na ipako si Jesus sa cross. Sila po yung kanilang mga ninuno, yung sumigaw na ipako si Jesus sa cross, yung aming mga anak ang sisingilin sa kanyang dugo. Kaya siningil po yung kanilang mga anak sa kapanahunan po ni Hitler. Dahil tinakwil po nila si Jesus. Kaya ngayon nagiging iniwan silang wasak. Mapalad lang yung mga totoong nananampalataya dyan sa Diyos sa Israel dahil irarapture po yan sila. Irarapture. Mayroong rapture mga kapatid. Mayroong rapture. Anong rapture? Hindi yung rapture na yung lahat ng mga tao ay
pupunta doon sa langit at sasalubungin si Jesus. Yung rapture, mga kapatid, ang Diyos ay magpapadala ng mga tao upang kukunin po yung kanilang mga, halimbawa po sa mga Filipino na nandoon po sa Israel na hindi madamay po sa gera, mayroong programa po yung gobyerno natin na repatriation, kukunin po yung mga Pilipino upang hindi sila masali sa gera. Yun po yung rapture. Dahil yung rapture is everyday na ma-experience po ng tao na habang nasa bingit ka na ng kamatayan, hindi ka hinayaan ng Diyos, ikaw ay mamatay. Yun po yung rapture. Hindi po yung rapture na magbabalik po dyan. Nasasalubong po yung mga patay doon po sa minteryo at sasalubong po sa kaulapan. Hindi po ganon. Ang rapture, everyday na ma-experience po ng tao na nasa bingit ka na ng kamatayan at iniligtas ka sa Diyos, hindi ka na hinayaan na ikaw ay madisgrasya, mabangga o mabundol dyan, matamaan ng missile. That is rapture. Wala gihayaan sa Diyos na madunot ang imong lawas diha sa mga gera. That is rapture. Hindi yung rapture na one-time event lang na ang mga Kristohanon matubang diya, masugat sa di po ganon. Yung rapture na iniisip nilang sinabi ni Pablo ng mga nangamatay diha kay Kristo, mamangon, o ang mga buhi musugat diha sa pangalan. Hindi po, mga kapatid. Assuming lang masyado si Pablo. Assuming lang masyado. Dahil iniisip ni Pablo na habang kung si Jesus ay babalik, okay? Si Jesus ay babalik na siya ay buhay. Kaya nga sinabi niya, og kita nga mga buhi nga maabtan sa iyang pagbalik musugat sa panganod. Assuming masyado si Pablo na kung babalik ang Kristo, siya ay madatnan na buhay at pasasalubong sila sa kanya dyan po sa kaulapaan. Yun po yung iniisip ni Pablo na rapture. Ang tanong dyan, buhay pa ba si Pablo? Bumalik na ba si Kristo? Wala pa bumalik si Kristo. Si Pablo saan na? Patay na. Hindi ni mismo hindi maranasan ni Pablo yung sinabi niya doon na og kita nga mga buhi nga maabtan siyang pagbalik musugat niya sa panganod. Hindi tayo yung sinabi niya na kita, ha. Dili na kita. Igo na lang ta nagbasa sa word na kita. Yung sinabi diyan na kita nga mga buhi nga maabtan siyang pagbalik, si Pablo yon, kasama po ng mga taga Tesalonica. Dahil yung akala po ng mga apostoles, nang si Jesus ay pumunta na sa langit, akala nila, madali lang po siyang babalik. 2 days, 3 days, 4 days, or months, or years, babalik na siya agad. Kaya iniisip po ng mga apostoles na pagdating ni Kristo, madatnan silang buhay at sasalubong sa Kanya doon sa kaulapaan. Ang tanong, hanggang ngayon, hindi pa man nagpadayag ang Kristo. Sana yung mga apostoles, halos ng mga born again ngayon naniniwala sa ganong proseso na rapture. Hindi po. Yung totoong rapture, ikaw at ako ngayon, kung makaranas ka na ng muntik ka ng masagasaan at iniligtas ka ng Diyos, that is rapture. Muntik ka ng mahulog sa bangin. Muntik ka ng maigo sa bala. Muntik ka ng maaksidente sa imong pag-drive. Iniligtas ka ng Diyos, that is rapture. So, ganun po mga kapatid. Kaya yung Jerusalem, iniwan silang wasak dahil pinapatayin po nila yung propeta. Binabato po nila yung propeta. At pinapatay po yung mga sinugo sa kanila. Kaya nga, sinabi po sa Isaias, "O Jerusalem, Jerusalem, hugasi ang imong kasing-kasing." Hindi po yung literal na Jerusalem, mga kapatid. Yung mga tao noon, hugasan ang ilang kasing-kasing. Hugasan ang ilang kasing-kasing. Jeremiah chapter 4 verse 14. Okay? So ganun mga kapatid, yung punot dulo sa mga nangyayari ngayon. Iniwan silang wasak. Hangtod matuman ang gisulti. Kaya nga basahin nga natin. Sabi niya dito, Lucas 21. Versikulo 20 hangtod sa 24. Lucas chapter 21, verse 20 hanggang 24, mga kapatid. Magandang hapon kay Madam Gigi Saliling, dyan po, all the way from Cyprus. So, sa mga kababayan po natin dyan sa Cyprus, malapit po yan sa Israel eh. Kaya, kapit lang ma'am.
hanggat naniniwala ka na yung gobyerno ng Diyos itatayo dito sa Pilipinas, hanggat na maniniwala ka na ang Diyos Ama nandito sa Pilipinas, hindi dadaan yung missile dyan, hindi dadaan yung mga bala dyan, dahil you are protected sa ngalan po ng Diyos na nandito po sa Pilipinas. Kay Sisek Morin, magandang hapon. Sa mga Morin dyan sa Matanao, Dungan Pikaw, magandang hapon po mga kababayan po natin dyan. Lalong-lalo po sa aking pamilya dyan sa Matanao, sa Birnisan. Magandang hapon mga Mangkal family. Basahin natin, Lucas 21, versikulo 20 hangtod sa 24. Basahin ko dito sa Bisaya. Okay? Bisaya. Apan sa diha nga makita na ninyo ang Jerusalem nga pagalikusan sa mga kasundaluhan, nan inyong masabot nga nagakahiduol na ang pagkalaglag niini, ug unya sila nga anaa sa Judea, pakalagiwad ninyo ngadto sa kabukiran, ug sila nga anha sa sulod sa syudad, papahawaa sila, ug sila nga adto sa banika, ayaw na sila pasudla sa syudad, kay kini mao ang mga adlaw sa panimalos. Okay? This is the day of revenge. This is the day of vengeance, matod pa sa Diyos. Basahin nga natin. Mao kini ang adlaw sa panimalos. So ang Diyos di ay manimalos sa ilaha. Anong kinahanglan? Di ba pinangga man sila sa Diyos? Nganong panimaslan man sila sa Diyos? Tungod kay gisalikway nila ang Diyos. Gisalikway nila ang Diyos. Lucas chapter 21 verse 20 hanggang 24. Basahin natin sa Tagalog. Magandang hapon kay Ma'am Nani Mamites at kay Pastor Rolando Saplahio. Magandang hapon. 21 chapter verse 28 at 20 to 24. Kay Brother Jubert Sanchez Torres, magandang hapon. Mga Torres family dyan po sa Bukidnon, magandang hapon po at maraming salamat sa mga nanonood. Mga kababayan, kapatid natin dyan na 7 tribes po sa Bukidnon, mga dato at mga bae, magandang hapon po sa inyong lahat. So, Kapitulo 21, versikulo 20 hangtod sa 24. Basahin ko dito sa Tagalog. Dapat wat, pagka nangakita ninyong nakukumkob ng mga hukbo ang Jerusalem, kung magkagayoy, talastasin ninyo na ang kaniyang pagkawasak ay malapit na. Okay? Nakasulat na eh. Ang kaniyang pagkawasak ay malapit na. Nawasak po sa panahon ni Jesus noon, nawasak po yung Jerusalem noong 70 AD, nung lumusob po yung mga Romano at giniba po yung templo, yung restored temple po ni Solomon. Giniba po yun. Giniba po din yun noon, panahon po sa mga Roman Empire. 70 AD. At ngayon po mga kapatid, ganun din mangyayari ngayon. Kaya sinabi niya dito, kung magkagayoy ang mga nasa Judea, magsitakas sa mga bundok at ang mga nasa loob ng bayan ay magsilabas at ang mga nasa parang ay huwag magsipasok sa bayan sapagkat ito ang mga araw ng paghihiganti upang maganap ang lahat ng mga bagay na nangagsusulat sa aba ng mga nagdadalang tao at ng mga napagpasuso sa mga araw na yaon sapagkat magkakaroon ng malaking kahapisan sa ibabaw ng lupa at kagalitan sa bayang ito. At sila'y mga bubuwal sa pamamagitan ng talim ng tabak at dadalhing bihag sa lahat ng mga bansa at yuyukuran ang Jerusalem ng mga hintil hanggat sa matupad ang mga panahon ng mga hintil. Tiaw mo ana. Nya kini mga born again gusto pagid madto sa Israel kay mutanaw sa gilubngan ni Jesus. Unsa pa may yung tan-awon dito nga wasak naman.
Okay? Yung gustong magbalik Israel, yung gustong magbalik Hebreo, gustong magbalik Hudiyo, mga Hudiyong gagmay, Hudiyong dagko. Pero mapalad talaga yung mga Israel, mga Jewish ngayon na naniniwala sa Diyos na nandito sa Pilipinas. Dahil darating ang panahon na kukunin sila doon at dadalhin dito. Muna yung giingon, mga kapatid. Busa, alaot, gayod, ang mga mabdos o ang mga masuso ni adtong mga adlawa. Tingnan mo, panahon ng gera dyan po, nung mga nakarang araw. Luoy kayo mga bata, mga buntis, di nakadagan, di nakalakaw. Katong mga nagpasuso, katong mga nasa ospital, mga pasyente, di na. Pag maigo sa bomba, wasak. Okay? Wasak, mga kapatid. Kay ang dakong kagulanan moabot man sa ibabaw sa yuta ug ang kapungot mahiaguman niining katawhan. Kinsa nga katawhan? Katawhan didto sa Israel. Sila mga matay sa sulab sa espada ug pagabihagon sila ngadto sa tanang mga kanasuran ug ang Jerusalem pagayatakan sa mga hintil hangtod matuman na ang mga panahon sa mga hintil. Panahon sa mga hintil. Naanata karon sa panahon sa mga hintil mo nang gisalikway man siya sa mga Hudiyo, gidawat siya sa mga hintil. Mo na ang gingharian gihatag sa mga hintil. O ang Pilipinas po, mga kapatid, usa ka hintil nga nasod. O dinhi tukuron ang gingharian sa Dios. Pero ang mga binhi nga naa dinhi, binhi gihapon sa mga anak sa Dios gikan sa Israel. Wala gihapon sila totally. Hindi sila totally iniwan po ng Diyos. Yung mga anak po ng Diyos, doon yung kanilang mga espiritu, yung mga espiritu ng mga anak ng Diyos doon sa Israel na naniniwala, yung faithful na naniniwala sa Kanya. Pinadala po dito sa Pilipinas at dito po sila nag-reincarnate sa atin sa Pilipinas. Kaya tayo ding mga Filipino, yung ating generation mula sa Israel, pero yung generation na ito ay maniniwala na nandito na po yung Diyos sa Pilipinas. Wala na po doon sa Israel. Kaya yon po yung pinakamagandang programa ng Diyos dito sa bansang Pilipinas. Na yung kanyang kaharian, nandito po itatayo. So ganun po mga kapatid. Kaya kung titingnan natin ngayon, mapalad ang mga Filipino, naniniwala na sa Pilipinas itatayo yung kaharian ng Diyos. Dahil ito po yung tinatawag niya New Jerusalem. Bakit po mayroon New Jerusalem? Bakit po ang Pilipinas ngayon ay tinatawag na New Jerusalem? Kung ang Pilipinas gawin nating isang bansa, ang Pilipinas talaga ang New Jerusalem. Pero saan banda ang New Jerusalem sa Pilipinas? Dahil kung titingnan po natin yung Jerusalem sa Israel, part lang po yan, isa lang po yan sa syudad ng Israel. Yung Israel po yung bansa. Okay? Yung doon sa Israel, nandoon po yung Judea, nandoon po yung Galilea, nandoon po yung Samaria, nandoon po yung itong Jerusalem, nandoon po yung Hebron. Kaya itong Jerusalem, part lang ito ng bansang Israel. So saan bansa, kung bakit po bakit po yung Jerusalem, nakasentro po yung usapan? Dahil nandoon po sa Jerusalem, yung templo po ng Diyos. Yung templo, kung saan itinayo ni Solomon, doon po sa Mount Moriah, yung templo na yon, kung saan doon sana inialay si Isaac ni Abraham sa bundok ng Moriah at doon din po nakatayo yung templo na yon ni Solomon na itinayo. Saan banda? Sa Jerusalem. Saan banda sa mapa ng Israel yung Jerusalem? Nandoon po sa southern part of Israel yung Jerusalem. Dito sa Pilipinas, bilang bansang Israel itong Pilipinas, saan banda sa Pilipinas yung New Jerusalem? Wala sa Luzon, wala sa Visayas yung New Jerusalem.
Maniwala kayo sa hindi. Wala sa Luzon, wala sa Visayas, yung New Jerusalem. Nandito po sa Mindanao, yung New Jerusalem. Kaya po, yung sentro po ng lupang pangako noon doon sa Israel, yung Kanaan, yung sentro ng Kanaan ng lupang pangako ang Jerusalem. Kaya dito naman po sa Mindanao, ang Mindanao po, yung sentro po ng lupang pangako. Sentro po ng bansa, ang Mindanao. Kaya nga, pinadala po ng Diyos si Dr. Jose Rizal. Nung nakaraang linggo, sineselebrate po natin yung birthday po ni Dr. Jose Rizal. Bakit po sa mga spiritual groups, sineselebrate po yung birthday ni Dr. Jose Rizal? Bakit yung mga born again sa Pilipinas? Bakit yung mga religious leaders sa Pilipinas hindi nag-celebrate ng kapanganakan ni Dr. Jose Rizal? Bakit po dito sa mga spiritual division, sineselebrate po yung kapanganakan ni Dr. Jose Rizal? Bakit po yung DGP nag-celebrate po sa kapanganakan po ni Dr. Jose Rizal? Dahil si Dr. Jose Rizal ay pinadala po ng Diyos Ama, sugo ng Ama. Dahil upang ma-declare po ni Dr. Jose Rizal kung saang bansa inilipat yung kaharian ng Diyos. Nung sinabi ni Jesus, did you never read in the scriptures the stones which the builders rejected? Nahimong uluhang bato sa pamagang buhat kini sa Dios ug sa atong mga mata makapahibulong gayon. Mateo chapter 21 verse 43. Busa sultihan ko kamo nga ang gingharian sa Dios gikan sa Israel pagakuhaon ug ihatag ngadto sa usa ka nasod nga magapamunga sa mga bunga nin. So wala pong nakakaalam kung saang bansa yung pinaglipatan ng kaharian ng Diyos. Kaya pinadala po ng Diyos si Dr. Jose Rizal upang malaman ng buong mundo kung saan inilipat yung kaharian ng Diyos. Kaya noong 1892, July 17, pagdating po ni Dr. Jose Rizal dyan po sa dapitan Zamboanga del Norte, dito sa Mindanao, at doon po naisigaw ni Dr. Jose Rizal, Mindanao is the land of promise. Dahil si Dr. Jose Rizal, yung witness kung saan bansa inilipat ang kaharian ng Diyos mula sa bansang Israel. Kaya iniwan na po ng Diyos ang bansang Israel at nandito na po sa bansang Pilipinas at nandito po sa sentro sa Mindanao. Kaya sinabi ni Dr. Jose, Mindanao is the land of promise. Wala sa Luzon, wala sa Visayas. Bagkus ang buong Pilipinas ay New Israel po, mga kapatid. Pero ang sentro nandito sa Mindanao dahil nandito po yung ulo. Nandito po yung mind, Mindanao. Nandito po yung utok sa Mindanao. Kaya tinatawag na mind, Mindanao. Ulo po yan. Kaya darating po ang panahon, sa ngalan po ng Divine Government of the Philippines, makikilala yung hari sa Mindanao ang magpapatupad ng dibino gobyerno dito sa bansang Pilipinas. Wala sa Luzon, wala sa Visayas, nandito sa Mindanao. Mindanao is the land of promise. Yan po yung sinasabi ni Dr. Jose Rizal, ni Dr. Rex Rizal. Yung Diyos na pinadala dito sa silangan sa katawan ni Dr. Jose Rizal. Kaya nga sa mga spiritual na mga organisasyon, yung four corners of the earth, yung north, east, west, south, yung pinadala dito sa east, si Dr. Jose Rizal. Yung pinadala doon sa west, mga kapatid, yung pinadala doon sa west, si Abraham Lincoln. Yung pinadala dito sa south, si Lorenzo de los Rios. Yung pinadala doon sa north, si Jesus Christ. At yung pinadala po doon sa gitna, si Dr. Hilario Camino Moncado. Nakalibro po yan, nakasulat po yan, mga kapatid. Kaya bakit nagsiselebrate po yung mga spiritual leaders, yung mga spiritual groups sa kapanganakan po ni Dr. Rizal? Dahil si Dr. Jose Rizal, ang inutusan po ng Diyos, kagaya kay Jesus, inutusan ng Diyos Ama upang itayo muli yung bansang Israel sa pamamagitan po ng Divine Government of Israel. Ganon din si Dr. Jose Rizal. Kagaya kay Jesus, inutusan ng Ama
upang isigaw, i-declare kung saang bansa sa buong mundo ang pinaglipatan ng kaharian ng Diyos na makinakailangan mayroong land of promise dahil yung Israel noon, yun po yung promised land. Kaya yung bansa na paglilipatan ng kaharian ng Diyos, mayroong land of promise. Kaya pinadala si Dr. Jose Rizal upang isigaw, Mindanao is the land of promise. 1892, July 17, alas 7 ng gabi, nung siya'y na-exile mula Manila hanggang Dapitan. Dito po sa Mindanao. Yun po mga kapatid. Kung ang Jerusalem nasa southern part of Israel, ang Mindanao nasa southern part of Philippines. Kaya nga si David galing doon sa Hebron, southern part of Israel. Yung unang hari doon sa Jerusalem, si David. Dahil yung unang hari si Saul, hindi siya nakahari doon sa Jerusalem. Kaya maraming salamat. Magandang hapon kay Jefferson SD at kay Ma'am Vilma Esparagosa at kay Ramel Carion. Pasensya na sa mga nag-comment, dito ko mabasa kasi medyo malakas yung tingin boses natin eh. At kay sino pa dito? So, ganun po mga kapatid. So, ganun po. Kaya si Dr. Jose Rizal, isa siya sa spiritual wonder boy dahil siya yung inutusan ng Diyos to declare Mindanao is the land of promise. Dahil yung spiritual wonder boy, isa sa katawagan sa anak ng Diyos. Si Dr. Jose Rizal, anak ng Diyos. Dahil siya doon, siya yung inutusan. Siya yung sugo. Kaya nga yung meaning ng sugo, S-U-G-O, send under God's order, upang isigaw na Mindanao is the land of promise. Kaya yung sentro ng kaharian ng Diyos. Kahit Pilipinas po yan, pero yung sentro, nasa Mindanao. Wala sa Luzon, wala sa Visayas, nasa Mindanao. Kaya yung mga spiritual leaders dyan sa Luzon, yung mga spiritual group dyan sa Luzon, yung mga spiritual group dyan sa Visayas, bumaba na kayo dito sa Mindanao. Baba na kayo dito sa Mindanao. Habang may panahon pa. Dahil darating talaga yung panahon, makikilala po ng buong bansang Pilipinas, magiging sa buong mundo, na yung hari ng Diyos ay magmula sa Mindanao. History repeats itself. Dahil kung titignan po natin, tapos na po yung nasa Luzon. Northern Kingdom, tapos na po. Yung northern part. Yung usapan natin ngayon Jerusalem. Dahil yung Old Jerusalem, yung Jerusalem doon sa Israel, nagiging criminal po yun. Yung Jerusalem, yung Old Jerusalem, criminal po yun. Bakit po criminal? May nagsabi, Pastor, bakit malaking akusasyon yan? Pastor, yung sabihin mong yung Old Jerusalem sa Israel is criminal. Totoo yan, criminal. Spiritually, they are criminal. Bakit po? Kung titinan natin, balikan natin. Sinabi niya dito, O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay sa mga propeta. Niya, dili na kriminal. O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay sa mga propeta at bumabato sa mga sinusugo sa kaniya. Makailang iniibig kong tipunin ang inyong mga anak na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang mga sisiyo sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay ayaw kayo. Yung Jerusalem noon, pinapatay yung mga propeta mula po sa panahon po nila ni Isaias, nila ni Jeremiah, hanggang po sa panahon po ni Zacarias. Lalong-lalo na po sa panahon po ng mga apostolis, pinapatay po yun. Hanggang po sa panahon po ni Jesus, pinatay po si Jesus doon sa Jerusalem. So they are criminal. Kaya nagkaroon ng bagong Jerusalem according po yan sa Revelation chapter 3 verse 12 na mayroong bagong Jerusalem na manaog gikan sa langit. Gikan sa akong Diyos matod pa ni Jesus nga gipadayag niya kay Juan. Basahin nga natin.
Revelation chapter 3, verse 12. Magandang hapon kay Rod Caliso. Chapter 3, verse 12, sinabi niya dito. Verse 12. Ang magtatagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos. At hindi na siya lalabas doon at isusulat at hindi na siya lalabas doon at isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng bayan ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem, na mananaog buhat sa langit mula sa aking Diyos at ang aking sariling bagong pangalan. Si Jesus na hinihintay ng mga born again na babalik sa lupa, sinabi niya, mayroon siyang bagong pangalan. At yung pangalan na yun, ibibigay niya sa tao kung sino makapagtayo ng templo ng Diyos dito sa Pilipinas. Mayroong nagtanong, Pastor, sinong pangalan na yon? Sabi ko, wala pa. As long as hindi pa may tayo yung templo ng Diyos. At papaano may tayo yung templo ng Diyos kapag hindi pa may tayo yung divino gobyerno ng Diyos sa Pilipinas? Dahil hindi mauuna yung templo sa divino gobyerno. Unahin muna yung divino gobyerno. Pangalawa, yung divine wealth yung kasunod. Pangatlo, yung templo ng Diyos, dahil dyan kukunin yung pagpapatayo ng templo, dyan po sa divine wealth. At kung sino makagagawa niyan, yan po yung bagong pangalan ng Kristo dito sa Pilipinas. Ngayon, wala pa. Maraming nag-angkin na sila yung Kristo, sila na po yung bagong pangalan, sila na po yung Wonder Boy, sila na po yung White Spiritual Boy. Ang tanong, naitayo na ba yung templo? At naitayo na ba yung gobyerno ng Diyos sa Pilipinas? Dahil kung wala pa, ayaw Diyod paatik-atik. Kahit matanda ka, kahit matagal ka ng kinurunan, ayaw Diyod pag-atik-atik. Dahil espiritu yung kalaban mo. Templo. At lalong-lalo na yung bagong Jerusalem na manaog gikan sa langit. Saan po galing yung New Jerusalem na manaog gikan sa langit? Galing po doon sa Israel. Yung mga anak ng Diyos doon naniniwala sa Kanya, lumabas, nanaog. Dahil yung Israel, pangalawang langit yun. Yung unang langit yung Eden, yung pangalawang langit yung Israel. Yung pangatlong langit, Pilipinas. Kaya yung mga anak po ng Diyos na nandoon sa Israel noon, nandito po sila sa Pilipinas. Nag-reincarnate po. Yun po yung bagong Jerusalem na manaog gikan sa langit. Nandito po sila. Kaya po, dineclare ni Dr. Jose, Mindanao is the land of promise dahil yun po yung New Jerusalem. Kaya ang mga spiritual na nandyan po sa Luzon, sa Visayas, wala dyan sa Luzon, wala dyan sa Visayas, nandito po sa Mindanao. Kaya balik kayo sa Mindanao. Kaya yun po mga kapatid, sabi niya, him that overcome will I make a pillar of the temple of my God, and he shall go no more out, and I will write upon him the name of my God. No? And I will write upon him the name of my God, and the name of the city of my God, the New Jerusalem. Jerusalem is the city of our God. The New Jerusalem. Where? Nandito po sa Mindanao, yung bagong Jerusalem. Wala pa lang yung official dyan kung saan dito sa Mindanao. Dahil ang Mindanao composed of 4 regions. Region 9, 10, 11, 12. At yung Caraga region. So ganun po, wala pa dito. Pero nandito lang po sa lupa ng Mindanao. Wala pa dito kung saang syudad. Sino po yung mag-declare dyan? Hari lamang po mga kapatid. Kung mayroong gideclare dyan na Shrine City or sinabi na yan po yung bagong Jerusalem sa kanilang lugar, hindi pa po. As long as walang decree ng hari, yung hari sa Pilipinas yung mag-declare niyan na yan po yung New Jerusalem.
Dahil dyan po itatayo po yung templo. Kung mayroong mang naitayo na templo dyan, hindi po yan templo ng Diyos na balay alampuanan. Templo yan ng hari at sa pamilya ng hari. Pero kung sabihin natin yan na po yung templo ng Diyos, wala pa po mga kapatid. Hanggat hindi pa maitayo yung divino gobyerno sa Pilipinas, hindi pa maitayo yung templo ng Diyos. Dahil kagaya po ni Solomon, nang si Solomon po ay nagtayo ng templo ng Diyos doon sa Jerusalem, doon sa Mount Moriah, 4 years na siyang nagiging hari sa Israel, kapalit ng kanyang ama na si David. Ganon po dito. Maghahari muna yung hari bago itayo yung templo. Hindi templo unahin mga kapatid, kahit sinong mga foreigner dyan, investor dyan, or sinong mga NGOs dyan or foundation na magtayo ng templo, hindi po ganon. Gobyerno ang magtayo ng templo. Yung budget sa pagtayo ng templo, yan po yung divine wealth. Because divine wealth is from divine creator for his divine people. And the divine government must be the administrator of that divine wealth for his divine people. So ganon mga kapatid, yung programa ng Diyos sa Pilipinas, huwag yung magpaatik-atik dyan na totoo na to, wala na pong, kaya nga marami nagtanong sa akin, Pastor, ano ba talaga yung mauna? Divine wealth o divine government? Kasi kapag makuha na yung divine wealth, dali lang maitayo yung divine government. No. Dahil yan po yung inaagaw ngayon ng mga claimant na kailangan maikuha na yun po yung divine wealth dahil maitayo na daw yung divine government kapag nandyan na po yung divine. No. Hindi ganon yung proseso mga kapatid. Hindi ganon. Hindi mauuna yung divine wealth. Hindi mauuna yung kayamanan na gusto niyong kunin, na gusto niyong ipamimigay sa mga tao. Hindi po mauuna yung kayamanan. Mauuna yung gobyerno ng Diyos. Dahil kapag maitayo na po yung gobyerno ng Diyos sa Pilipinas, yan po yung proteksyon ng kayamanan. Dahil kung kayamanan ngayon yung unahin natin, itong mga nakaupo ngayon sa gobyerno, hindi na yan magsialisan dyan. Uubusin din yan, kurakutin ng mga nakaupo ngayon. Yung kayamanan na yan. Kaya hindi mauuna yung divine wealth. Mauuna yung divine government. Saka pa yung divine wealth. Kasunod po yung divine temple. Yung banal na templo. Kung saan yung mga anak ng Diyos sa Pilipinas doon manambahan, doon mag-ampo. Wala lang simbahan, maniwala kayo, pagdating po ng divino gobyerno, mawawala lahat ng simbahan, kahit gaano kalaki yung katedral, yung kapilya na yan mula Luzon, Visayas, mawawala lahat po ng katedral, mawawala po lahat ng kapilya, simbahan sa Pilipinas dahil itatayo po yung templo ng Diyos. Yan po yung papalit sa lahat po ng simbahan. Dahil tapos na po yung church era. Tapos na po yung simbahan. Nandito na po tayo sa pagtatayo po ng templo, pagtatayo po ng divino gobyerno. Para yung mga anak ng Diyos, doon na magsamba sa templo. Yan ang programa ng divino gobyerno. Yan ang programa, yan po yung blueprint ng Diyos dito sa Pilipinas. Hindi po yung gano'n na kailangan magpapirma ng mga beneficiary para makuha yung kayamanan. Hindi po gano'n mga kapatid. Kailangan mag-membership ng 1,000, 2,000, 3,000 para magkaroon ng ID, para magkaroon ng identity, para pagbigay po ng mga kayamanan, magkakaroon ka ng 5 million, bawat isa beneficiary. Hindi gano'n ang programa. Ulog-ulog lang na nga programa sa mga leaders para pangwartahan ang mga membro. Kaya sa mga nagsasabi na sila yung wonder boy, sila yung white spiritual boy dyan, saan na yung kaharian ng Diyos? Pero kung ang iniisip nyo hanggang pirma lang, hindi ganon mga kapatid. Hindi ganon. Kaya medyo mataas na po yung oras ko eh. Parang wala na pong giganahan ang mga naminaw dito. Magandang hapon po sa mga nanonood po sa atin. Okay? Pasensya na po, medyo maingay po yung aking, malakas po yung aking tinig. Medyo masakit kasi yung ngipin ko eh. Nagahingo-hingo na ba? Isang tulak na lang, matanggal na yung ngipin ko. Kaya
medyo malakas yung boses ko. Pagpasensyahan nyo na po kung medyo nabibingihan kayo dyan, pero sinabi po ng Biblia, yung may pakinig, kailangan pong makinig. Okay? So, mayroong dito. So, magandang hapon po sa mga grupo po ni Commander Aguila. Dyan po sa Digos City. Sa mga grupo po ng It's World. Interpol. Magandang hapon po sa inyong lahat. Dyan po sa Masbate City, yung ating kaibigan, kapatid dyan, yung Mabuhay Rizal. Dimasalang, Rex Rizal. Magandang hapon po. Nanonood po sa atin ngayon. Okay, kay Brother Lumang Laan Laser o Rizal. Mabuhay Rizal, totoo po yan. Dahil si Dr. Jose Rizal po, buhay na buhay po dito sa Pilipinas. Kaya nga, bakit yung mga Rizalian naniniwala na si Dr. Jose Rizal ay Diyos? Dahil yun po. Sinugo siya ng Diyos to declare, Mindanao is the land of promise upang makita sa buong mundo na wala na sa Israel yung kaharian ng Diyos. Nasa Pilipinas na po at mag-uumpisa po yan sa Mindanao. Kaya kung titinan po natin, kaya ang nangyari ngayon sa Israel, pinalibutan po sila ng maraming kaaway. Dahil gusto nilang kunin yung bansang Israel. Dahil iniisip nila, dahil lipi sila ni Abraham, iniisip nila sa kanila yon. Totoo po yon, mga kapatid. Dahil ang totoong lupa, ang totoong bansa ng mga anak ng Diyos, hindi Israel, itong Pilipinas. Ito po yung totoong bansa ni Isaac. Hindi Israel, dahil yung kay Isaac, dahil yung Israel, hindi po yun kay Isaac. Sa mga anak yun ni Abraham, dahil si Isaac, anak po yun ng Diyos. Dahil ipinanganak si Isaac ni Sarah, hindi sa pamamagitan ni Abraham. Sa pamamagitan po yun ng Espiritu ng Diyos, kaya nabuntis si Sarah. Kagaya po doon kay Maria, nabuntis si Maria sa pamamagitan po ng Espiritu ng Diyos. Nabuntis din si Elizabeth sa pamamagitan po ng Espiritu ng Diyos. Si Elizabeth, mga kapatid, minopause na yon si Elizabeth. Pero bakit siya nagbuntis kay Juan Bautista? Dahil po yon sa Espiritu. Si Sarah, nagbuntis po siya. Kahit minopause na po si Sarah, how many times na po siyang baliktarin po yung pagka-minopause ni Sarah. Pero bakit siya nabuntis? Lalang po yon ng Espiritu. Hindi po yon sa pamamagitan po ni Abraham. Kaya, si Abraham, kung tutuusin po natin, hindi niya anak si Isaac. Kaya yung Israel, pilit kunin po ng mga anak ni Abraham doon kay Agar. Dahil sila po yung pinapangakuan eh. Dahil yung lupa po ni Isaac, Pilipinas. Kaya wala na po sa Israel. Nandito na po sa Pilipinas. Kaya yung totoong lupa ng mga anak ng Diyos sa buong mundo, ang Pilipinas. Hindi na Israel. Kaya nga, sinabi ko kanina, ang Pilipinas protected po sa gera. Dahil ang Pilipinas mayroong nandoon po sa ating saligang batas na ang Pilipinas ay hindi po makikipagdigma sa mga bansa. Kung pilitin po nilang digmain po yung Pilipinas, ang Diyos ay magpapadala po ng mga bansa upang to stand for Philippines. At nandyan po yung Diyos. Handang magproteksyon sa Pilipinas. Kaya panahon na maitayo yung dibino gobyerno sa Pilipinas upang maluwalhati na ang pangalan sa Diyos dito sa Pilipinas. Kaya kung titingnan natin, Luzon, Visayas, Mindanao, marami na. Kahit dito sa Pilipinas ngayon, yung ating sistema ng ating gobyerno ngayon, ginugulo na. Okay? Yung mga senador at sa mga congressman nagaway-away na dahil sa impeachment. Ginugulo na po, mga kapatid. Bakit? Mula po sa kapanahonan ng mga 1980s, 70s, 90s ng mga senador, mga matatalino po yun. Ipinaglalaban nila yung bansa. Ngayon,
Yung mga senador at mga congressman natin, hindi na ipinaglalaban yung bansa, hindi na pinaglalaban yung batas, kundi ipinaglalaban na po yung politikong iniidolo nila. Kaya mayroong magkakaroon po ng constitutional crisis. Okay? Magkakaroon po ng constitutional crisis. Bakit po? Dahil coming na po yung divine constitution po ng Diyos, na yung sistema po niyan, democratic government, from theocratic to democratic government. Yung batas ng Diyos, magiging saligang batas ng bansang Pilipinas. Kaya yung batas po natin ngayon, nagka-problema na po yung mga implementor po ng batas, yung mga legislator po ng batas. Nagka-problema na po sila dahil yung isa, yung prosecution team, gumagamit ng saligang batas. Yung mga nasa defense team, gumagamit din ng saligang batas. Okay? Pero pagdating po ng panahon, yung batas po ng Diyos, yung iiral. So yan po mga kapatid, yung programa ng Divino Gobyerno sa Pilipinas. Yan po yung programa ng DGP. Hindi po yun. Kaya kung mayroong mga nagtatanong dyan, bakit daw nga yung DGP palaging sumisigaw ng banal na gobyerno? Dahil yung gobyerno natin hindi pa banal. Bakit palagi nating sinisigaw yung banal na gobyerno, yung divino gobyerno? Dahil yung gobyerno natin ngayon hindi pa banal. Lalong-lalo na yung mga implementor, yung mga nakaupo ngayon sa gobyerno, hindi rin banal at walang takot sa Diyos. Kaya sinisigaw natin yung divino gobyerno ng bansang Pilipinas dahil gusto natin na itong gobyerno natin magiging banal at magluwalhati sa ating dakilang Diyos na nandito sa Pilipinas. Kaya gusto natin po yung magiging mamuno sa ating bansang Pilipinas, yung mga banal na leader. Mula Luzon, Visayas, Mindanao, mula Pangulo hanggang sa pinakababang posisyon, yung mga leader na magpapatupod dyan, may takot sa Diyos. Hindi may takot sa politiko. Hindi may takot sa kanilang iniidolong politiko. Kundi may takot sa Diyos at handang ipatupad yung kalooban po ng Diyos sa Pilipinas. Ganun po mga kapatid. So ganun yung programa ng DGP. Kaya kung titingnan natin, maraming mga nagbabas sa atin. In fairness po sa mga kapatid po natin, mga PBMA at mga Rubinian, magandang hapon po sa inyong lahat. At maraming mga nagtatanong. So yung mga tanong nyo, pasensya po kasi yung sagot ko hindi rin pabor sa inyong mga katanungan. Kasi maraming nagsasabi, nandito sa amin. Wala po mga kapatid. Wala po. Kung saan yung sentro ng programa ng Diyos, doon po kayo. Kasi kung nandyan pa sa inyong grupo, kung nandyan pa sa inyong lugar yung programa ng Diyos, dapat dyan din kayo mangangaral. Okay? Mangangaral din kayo dyan upang makilala din yung grupo nyo, upang makilala din yung lugar nyo. Dyan kayo mangangaral mula sa programa ng Diyos. Pero kung inaasahan nyo yung mga sinasabi ng mga founders noon, wala na yung mga founder, nangamatay na yung mga founder, at tapos sinusunod nyo pa rin yung mga sinasabi nila noon, na dyan mananatili pa rin dyan, wala na po mga kapatid, inilipat na. Wala na dyan sa inyong lugar. Kagaya po sa panahon na wala na po doon sa Israel yung nandito na po sa Pilipinas. Okay? Wala na po doon. Kung mayroong mga sinasabi si Jesus noon sa kanyang kapanahonan, hindi po yun natupad at dito po yan matutupad sa Pilipinas. Ang istorya po ng Diyos, walang kaputulan yan. Magkaiba man ang setting, iba't iba, parang telenovela po yan na. Yung istorya ng kaharian ng Diyos, parang telenovela. Palipat-lipat lang po ng setting, palipat-lipat po ng venue, palipat-lipat po ng area yung istorya. Pero the same istorya, continuation po yung istorya. Kung nandyan sa dinagat noon, nag-umpisa, kung nandyan din sa dapitan, nag-umpisa. Pero hindi mananatili dyan. Hanggat hindi pa naitayo, wala pang final place, mga kapatid. Pero mayroong mga tawag nito, mayroong mga dictated place kung saan talaga. Pero wala pang final. Hanggat hindi pa maitayo, hindi pa makaupo yung hari sa bansang Pilipinas. Dahil yung hari lang po, yung magfa-final niyan by royal decree or presidential decree.
So ganun mga kapatid yung programa. Sa mga kaibigan ko pong nagsasabi sa akin, bakit daw palagi akong galit na nagpre-preach, no? Bakit daw sumisigaw ako? Bakit daw ako galit? Kasi bakit daw hindi ako mahinahon magsalita? Kasi kapatid, kung nakinig ka ngayon, wala akong kaibahan kung yung pananalita ko kagaya din sa mga pastor diyan sa simbahan. Walang kaibahan na malumanay ang mga igsoon mo ni kinahanglan mga lagad kita sa aton Dios aron ugma damla ginigbalik niya maabtan ta niya nga matinumanon. Hindi ganoon, walang kaibahan po doon. No? Matingala kay imong mga membro nangatulog na. Naghagok-hagok na. Mas malakas pa yung hagok ng inyong membro kaysa wali ng pastor diyan sa pulpito. Hindi ako ganoon mga kapatid na magsalita. Pero kung mag-istorya tayo sa personal, ay malumanay. Oy. Kung mag-one-on-one tayo mag-istorya, ay malumanay. Pero kung dito sa live mga kapatid, dahil the Spirit move and remove. So magandang hapon po sa lahat-lahat po ng mga nanonood sa atin ngayon. Kay Brother Bini Saclote, dyan po sa Quezon Province, magandang hapon po. At kay Geoffrey, Nestor Giorfo, magandang hapon po. At kay Brother Kenson or Kensan, magandang hapon. At sino pa dito? Kay Joe Tingson at kay Brother mayroon pa dito. Kay Ma'am Rosalinda Samson, magandang hapon at maraming salamat. Kay Ma'am Vilma Esparagosa, magandang hapon din at maraming salamat. Okay, sino pa dito? Ako si Rod at kay Mabuhay Rizal, kay Brother HMA dyan po sa Dimasalang, Masbate. At kay Ma'am Maria David din dyan sa Masbate City, magandang hapon po sa inyong lahat. Kay Jefferson SD. So, magandang hapon sa mga sakop ni Commander Aguila. At kay mga member po ni Mother Emerenciana dyan po sa Digos din. Magandang hapon po. Welcome po kayo dito sa atin. Maraming nagtatanong, Pastor, PBMA ka ba? Sabi ko, hindi ako PBMA. Pastor ako. Graduate po ako sa Kit Williams Bible College. Isang born-again organization sa evangelical. Nandito lang po sa Davao. So, sa mga nagsasabi dyan na doon daw ako natuto ng pagbasa ng Biblia sa Kingdom of God, nagkakamali ka kapatid. No? Bago ako nakarating sa grupo sa Kingdom of God, dyan po sa Dapitan, matagal na po akong nagpastor. 10 years na po akong nagpastor at yung mga kamag-anak ko po, mga kapatid ko, nagiging pastor. Lumaki po ako sa pagbabasa ng Biblia. Pero kung sabihin mo doon ako natuto sa grupo na yon, hindi po. Matagal ko nang alam yung Biblia. May mga bagay lang na naidagdag doon. Okay? Pero wag mo sabihin na galing lahat doon yung ating kaalaman patungkol po sa programa ng Diyos ngayon sa Pilipinas. So, maraming salamat sa mga nanonood sa atin, kay Brother Bibot Davide from Luzon. Okay, Nathan Bragado. Magandang hapon po. Salamat. Okay, sino pa dito? Basahin ko lang muna itong mga ano yan. Pasensya na, hindi ko mabasa lahat yung inyong mga comment, pero mamaya re-replyin ko. Kay Brother Nolito Sulit at kay Ramel Carion, magandang hapon. Sino pa dito? Parang marami na masyado . Okay, Angelita Una, salamat kayo. Mga Pihernin family dyan po sa Bislig, magandang hapon. Kasama po ni Marlon Villanueva, magandang hapon po sa inyong lahat. Kay Spiritual Wonder Boy at kay White Spiritual Boy. May mga nagtatanong, kilala mo ba sila? Kasi nandoon daw sa kanila yung Spiritual Wonder Boy at saka White Spiritual Boy. Kapatid, sagutin kita, kilala ko. Hindi ako magsasabi kung sino sila kung hindi ko sila kilala. Kilala ko sila. Kaya nga, sinasabi ko ngayon, pinapahayag ko ngayon kung sino sila dahil kilala ko sila. Kung mayroon kayong sinasabi na nandyan sa inyo, dapat kayo din, ipakilala nyo din sila.
Dahil sa totoo lang, more than 100 plus ngayon sa Pilipinas ang katawan na umaangkin na sila po yung spiritual wonder boy at saka white spiritual boy. So kayo naman na naniniwala nandyan po yung spiritual wonder boys, ipalabas nyo sila. Okay? Ipakilala nyo sila sa madla sa Pilipinas. Dahil panahon na po ito ngayon upang ilantad na po yung buong katotohanan. Dahil nasa revelation na po tayo. At sa mga nagsasabi dyan, tapos na po yung Biblia, wala pa po, kapatid. Wala pa, hindi pa tapos yung Biblia. Kailan matatapos itong Biblia? Kapag may tayo na po yung dibino gobyerno ng Pilipinas, matatapos na po yung Biblia dahil yung kasunod na Biblia, kung kailan nakaupo yung hari, doon na po umpisa yung bagong Biblia. Pero hanggat hindi pa maitayo yung dibino gobyerno sa Pilipinas, hindi pa tapos ang Biblia. Okay? So maraming salamat sa mga nanonood at mga gustong makisama, gustong makilala po yung ating programa. Welcome po kayo dito. Welcome po kayo dito. Pero pagpisensyahan nyo lang po yung ating opisina, medyo may kaliitan lang, pero kung gusto nyo kung sa Bisaya pa, kaya ninyo mo sugakod o baytulugay, isa kagabi, isa kadlaw, maka-accommodate po tayo dyan. Dahil yung mga bisita natin dito, hindi yan natutulog. Maghating gabi yan, magdamag, hindi yan natutulog dahil nakikinig po yan sa ating programa. Nakikinig po yan sa actual presentation po natin sa programa ng Diyos dito sa bansang Pilipinas. Okay? So, God bless po. God bless po sa ating lahat. Kay Angelo Cabanyero Obeda, magandang hapon. So, salamat salamat sa pagtanaw. Sino po? Magandang hapon, Pastor, taga Davao del Sur po kami, Kiblawan. Okay, sa tanan taga Kiblawan, maayong hapon kayong tanan diha, no, silingan rata. Kiblawan mo, matanaw ko. And Kiblawan, matanaw, Magsaysay, Columbio. Yan po mga kapatid, yung sindro. Yan po yung declaration po ni Presidente Marcos noon ng under po yan sa Panamin Reservation. Mayroon po yung area na 24,000 hectares, more or less. Under po yan sa Presidential Decree noong 1975 na tinatawag po yung Blaan Settlement. So yung apat na lungsod na yan, Matanaw, Kiblawan, Bansalaa, Columbio at Magsaysay, yan po, 24,000 hectares. Nasa covered po yan ng Panamin Reservation. Kung titinan mo po doon sa Revelation, yung lawak po ng yung lawak po ng banal na syudad, yung Foursquare City, mayroong 2,400 kilometers po yan. Pero kung kilometers po, napakahaba po yan. Pero kung i-convert mo po yung 2,400 kilometers into hectares, mayroon po yung sukat na 24,000 hectares, more or less. Kaya magkakaroon po ng Foursquare City. Bakit Foursquare City? Yung boundary dyan, Matanaw, Columbio, Magsaysay, and Kiblawan. Mayroon na pong programa dyan na ginawa. I-relocate po yun. I-resurvey po yung 24,000 hectares. Yan na po yung bakod dyan. Mayroong north, mayroong west, mayroong south, at mayroong east, mga kapatid. So, sa mga taga-Kiblawan, taga-Matanaw, taga-Magsaysay, taga-Columbio, Sultan Kudarat, ang Diyos magapanalangin kanyong dan, mga dagflenok gublaan, few flabi, digamo. So, God bless po, God bless. So, parang hindi na tayo patapusin dito. Yung oras natin, 6, mag-alas 6 na. Sige na kong paalam, pero sige gyapon kong yaw-yaw. Nandito na po si Brother Andres Castillo from Sariaya, Quezon. Magandang hapon po. At kay Jimenez Gilbert. So maraming salamat sa naniniwala po sa ating programa. So tama, no? Tama sinabi mo lang, Pastor, ganyan kami
aral kami ng kabala. Totoo po yan, kabala. Sa mga nag-aaral po ng kabalastik dyan, maganda po pag-aaralan niyo po yung kabala. Dahil yung kabala, mga kapatid, yan po sa isa sa mga wisdom po ni Dr. Hilario Camino Moncado from India. Dahil si Dr. Hilario Camino Moncado, nag-aral siya sa India at the age of 6. Pagkaedad po niya ng 9, nakagraduate na po siya ng 3 kurso. Dr. Philosophy of Numerology, Dr. Philosophy of Human Nature, and Dr. Philosophy of Kabbalah. So, ganun po. Ganun po, mga kapatid. So, pagpatuloy niyo lang yung pag-aaral po ng Kabbalah. Pero, para madagdagan po yung aking kaalaman, pwede niyo po akong turuan sa Kabbalah. So, okay. So, God bless po. God bless sa lahat. So, kung may mga katanungan kayo, may mga gusto, mag-message lang po kayo sa akin at sasagutin po natin yung inyong mga katanungan. Pasensya lang po sa mga sinagot ko noong mga nakaraang mga araw sa Messenger dahil hindi maganda yung approach mo, kapatid. No? Hindi maganda yung approach mo, kaya medyo nasagot din kita na medyo hindi mo rin nagustuhan. So, ganun po. So, God bless. God bless po sa ating lahat. God is with us. Jehovah is with us. Maraming salamat kay Princess Juliana Swan Cacao, kay Maria Cacao, magandang hapon po. At kay King Gautama Adwata Siddhartha, magandang hapon at maraming salamat. Okay, kabalumig, kabala, Pastor, mga mungkad dyan, mi. Okay, so, daghang salamat, no, mga kabanyero, Obeda family, mga mungkadista, mga mungkad dyan. Totoo po yan. Dalawa lang po yung spiritual grupo po sa Pilipinas na nagdadala po ng pangalan po ng kanilang founder. Rizal, Moncado. Yung Rizal, tinatawag